Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Raider Pinagino. At ako naman si Danilo Tumulak. Magbabalita ngayong hapon. Ang aking unang katalagayan ay bumubuo ito sa Geographiya ng Greece at ang lungsod Estado ng Greece. Si Cristiano Sibanes sa karagdagang detalye. Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece. Ay, si Katawa! Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece sa dulong timog ng Balkan Peninsula na nakaungo sa dagat Mediterranean. Kabilang din ang napakaraming maliliit na pulo ng Aegean Sea. Binubuo ang hangganan ng Greece sa tatlong panig sa karagatan, Aegean sa silangan, Ionian sa kanluran at Mediterranean sa timog. Sa lungsod-estado ng Greece naman ay nung matapos ang pananakop sa punong lupain ng Greece at mga pulo ng Aegean Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece sa dulong timog ng Balkan. Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece sa dulong timog ng Balkan Peninsula na nakaungol sa dagat Mediterranean. Kabilang din ang napakaraming maliliit na pulo ng Aegean Sea. Binubuo ang hangganan ng Greece sa tatlong panig sa karagatan, Aegean sa silangan, Ionian sa kanluran at Mediterranean sa timog. Sa lungsod-estado ng Greece naman ay nung matapos ang pananakop sa punong lupain ng Greece at mga pulo sa Aegean na tintigil ang paglalakbay ng mga tribong Griego. Nagsimula silang nasayop na po. Go! Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece sa dulong timog ng Balkan Peninsula na nakaungo sa dagat Mediterranean. Kabilang din ang napakaraming maliliit na pulo ng Aegean Sea. Geographiya ng Greece. Matatagpuan ang sinaunang Greece sa dulong timog ng Balkan Peninsula na nakaungo sa dagat Mediterranean. Kabilang din ang napakaraming maliliit na pulo ng Aegean Sea. Binubuo ang hangganan ng Greece sa tatlong panig ng karagatan, Aegean sa silangan, Ionian sa kanluran at Mediterranean sa timog. Sa lungsod-estado ng Greece naman ay nung matapos ang pananakop sa punong lupain ng Greece at mga pulo sa Aegean, natigil ang paglalakbay ng mga tribong Griego. Nagsimula silang umangkop sa pamumuhay na nakasalalay sa pagsasaka sa mga pamayanang ito na buo ang lungsod. Mga rehiyong ekologikal sa Africa. Sinasabing malaki ang kaugnayan ng kapaligiran sa uri ng kultura na nalilinaw sa isang puot at hindi naiiba ang Africa sa ibang mga lundayan ng sinaunang kultura. Si Rachel Donaire sa karagdagang detalye. May 4 na oring rehiyong ekologikal ng Africa. Ang mga lupain sa baybay dagat, ang disyerto, mga sabana at mga ilog. Lupain sa baybay dagat. Namatabang lupain sa baybay dagat sa dakong hilaga at timog ng Africa. Disyerto. Sinasakop ng disyerto ng Sahara ang ika-4 na bahagi na kauloang Africa. Sabana, malaking bahagi ng kontinente ng Africa. Mga ilog. Maganap na mahalagang papel na ang malaking ilog sa Africa. Samahang panlipunan. Ang paglaganap ng paggamit ng bakal, pag-unlad ng paraang pagsasaka, pagdami ng bunga ng pananim at pagsulong ng kalakalan ang naging pundasyon ng paglinang na kabihasnan sa Africa. Salamat sa iyo, Rachel. Sa kabihasnang klasikal ng Amerika naman, sa South America, unang sumibol ang kabihasnang Inca, Aztec at Maya. Dito rin matatagpuan ang bundok ng Andes, isa sa matataas na bundok sa mundo. Si James Gistole sa karagdagang detalye. Sa North America tulad ng United States at Canada, walang may tuturing na mga dakilang kabihasnang kainatan tulad ng Maya, Aztec o Inca. Maraming iba't ibang kultura ang nilinang dito at nakapagtatag ng ilan sa mga malalaking pamayanan.
Biografiya ng Andres. Nakikita sa South America ang Andres sa isang alay na mataas na bundok sa gawing kaliwa at kanluran. Isa ito sa matataas na bundok sa mundo at una sa mahigit na 6,000 metro ang taas at palaging na tatagpan ng niebe. Hindi ko to kaya. Kaya mo yan. Hindi ko talaga to kaya. Kaya mo yan. Sabihin mo, Superman 3 times. Superman! Superman! Superman ako! Tuklog! Bugo! At sa huling kabanata tungkol sa mahahalagang simulain at gawain ng Islam, si James Lindo sa karagdagang detalye. Mahalagang simulain at gawain ng Islam. Napapaloob sa tinatawag na 5 bahagi ng Islam ang pangunahing aral ng mga ito. Una, ang paniniwala na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta. Pangalawa, pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw nang nakaharap sa Mika. Pangatlo, paglilimos sa mga mahihirap, tinatawag itong zakat. Pangapat, pangingilin sa buwan ng Ramadan at pagpapahayag ng Quran. Ang panglima, paglalakbay sa banal na lugar ng Mika na tinatawag na Haji ang mga taong nakakalakbay nito. Pusa. Itinuturing na ang Islam ang pinakabatang relihiyon sa pandaigdigan. Pero ngunit sa loob ng maikling panahon, pangatlo ito sa dami ng pananampalataya.